Sa gitna ng nakapapasong sikat ng araw sa isang tahimik na kalsada sa lungsod ng Quezon, isang di inaasahang drama ang tahimik na nabubuo. Si Clara Reyes, isang babaeng may angking ganda at payapang mga mata, ay bigla ang pinatigil ng isang grupo ng mga tiwaling pulis na pinamumunuan ng isang lalaking malaki ang katawan at may aroganteng tindi. Pinaratangan siyang lumabag sa marka ng daan kahit na walang anumang katibayan. Hiningan siya ng 5,000 piso bilang areglo. Ngunit tumanggi siya. Mula roon, sumiklab ang galit, isang marahas na paghawak, isang malakas na tulak, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa mainit na aspalto. Ang mga residente sa paligid ay nakatingin lamang sa katahimikan habang ang kapitan ng pulisya ay tumatawa, ipinapahiya siya sa harap ng publiko. At bilang parusa sa kanyang katapangan na lumaban, ang kanyang sasakyan ay sinilaban. Nagliyab ang apoy at tinupok ang lahat, ngunit nagkamali sila ng akala. Hindi umiyak si Clara. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na payapa, kundi matalim na parang baliso. At sa ilang saglit lang, nagsimula ang paghihiganti. Isa-isa, ang mga unipormadong ng api sa kanya ay bumagsak sa lupa, paralisado ng mga mabilis at tiyak na galaw na hindi pangkaraniwan para sa isang ordinaryong babae. Sino nga ba talaga si Clara Reyes, at bakit ang isang babaeng tila mahinahon ay may angking kakayahang nakamamatay na kahit mga armadong alagad ng batas ay kinilabutan? Noong tanghaling iyon, ang langit ng Maynila ay malawak at walang ulap, at ang sikat ng araw ay tila isang nagbabagang bakal na dumadampi sa mga tahimik na kalsada. Ang karaniwang ingay ng trapiko ay humupa na, nag-iiwan ng katahimikang sinasaliwan lamang ng mahinang ihip ng hangin sa mga puno sa gilid ng daan. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang sedan ang marahang umuusad, papalayo sa isang gusali ng opisina na katatapos lang sumipsip sa pang-araw-araw na enerhiya ng mga empleyado nito. Sa loob nito nakaupo si Clara Reyes, isang dalagang may magandang mukha at payapang ekspresyon na sumasalamin sa katatagan ng kanyang kalooban. Katatapos niya lang sa kanyang mga gawain sa opisina ng may buong dedikasyon, at ngayon ay sinisimulan na ang kanyang paglalakbay pauwi, na may isipang maayos pa rin kahit ang katawan ay nagsisimula ng makaramdam ng pagod. Sa likod ng kanyang kahinahunan, mayroong isang aura ng tapang at integridad na hindi madaling matinag, mga katangiang sa hinaharap ay babago sa kapalaran ng maraming tao. Sa katahimikan ng tanghaling bumabalot sa lungsod, hindi niya namamalayan na ang pag-uwi niyang ito ay magiging simula ng isang malaking laban kontra sa inhustisya. Sakto nang ang sasakyan ni Clara ay dumaan sa isang tahimik na interseksyon na pinaliligiran ng mayayabong na puno, biglang sumulpot ang isang patrol car ng pulisya na humarang sa kanyang daraanan, pilit siyang pinahihinto. Mula sa sasakyang iyon ay bumaba ang 5 lalaking nakauniporme ng pulis, may matitigas na hakbang at malamig na ekspresyon, pinamumunuan ng isang kapitan na malaki ang katawan na nagngangalang Berto Aguilar. Siya ang tumayo sa pinakaharap, nakaangat ang baba, ang tingin ay puno ng pangingibabaw, habang tinititigan si Clara na kalmado lamang ang nagbukas ng bintana. Walang anumang pag-aalinlangan, lumapit agad si Kapitan Berto at nagsalita ng may malakas na boses. Lumabas ka ng kotse. Ngayon din ni. Tinitigan siya ni Clara saglit, sinusuri ang tono ng utos na hindi pangkaraniwan para sa isang normal na checkpoint. Ngunit sinunod pa rin niya ang utos upang mapanatili ang kaayusan. Dahan-dahan siyang lumabas, tumayo ng tuwid sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, bagamat ang kanyang puso ay nagsimula ng mag-inga. Ipinag-krus ni Berto ang kanyang mga braso at ngumisi ng bahagya. Nag-violate ka ng traffic sign, sabi niya ng may diin, kahit na walang anumang ebidensya o pahiwatig ng paglabag. Nagsasagawa kami ng regular na checkpoint. Tumingin si Clara sa gilid ng kalsada at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Berto. Wala po akong nakitang anumang senyales ng road closure, lalo na ng checkpoint. Nasaan po ang mission order ninyo? Tanong niya ng may galang ngunit direkta. Humalakhak si Berto, sinundan ng mahinang bulungan mula sa kanyang mga tauhan. Mission order? Pulis kami. Sapat na itong pagkakakilanlan namin. Tinapik niya ang kanyang plaka sa dibdib gamit ang magaspang na daliri. Kung gusto mong umuwi agad, magbayad ka ng 5,000. Pang-areglo. Kung hindi, pinutol niya ang kanyang pangungusap, nag-iwan ng isang pagbabanta sa ere.
maaaring maging napakahaba ng proseso ng batas. Dumaan ang mahinang hangin, nagdadala ng tensyon na lalong tumitindi. Ang mga residente sa paligid ay nagsimula ng sumilip mula sa malayo. Ang ilan ay kumukuha ng video mula sa likod ng kanilang mga bakod o bintana. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang nangahas na lumapit. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, si Clara ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag mula sa mga mata ni Berto. Napagtanto niya na hindi ito isang lehitimong checkpoint. Ito ay isang sistematikong pangingikil na nakabalakayo sa uniforme ng Estado. At sa sandaling iyon, ang kanyang desisyon ay naging buo. Hindi siya susuko sa takot. Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kalsada. Matapos iwan ni Berto ang kanyang banta sa ere, tumayo si Clara na may mga kamay na marahang nakababa sa kanyang tagiliran. Ngunit, ang kanyang mga mata ay matalas, nagpapahiwatig ng isang katatagang hindi kayang sirain ng anumang pananakot. Hindi siya umatras ni isang hakbang, kahit pa ang 5 tiwaling pulis ay bumuo na ng isang pormasyon na tila sinisikaran siya. Ang kanilang mga kilos ay puno ng probokasyon at pakiramdam ng kapangyarihan. Si Berto ay lalong naging kumbinsido na ang biktimang ito ay susuko rin tulad ng iba. Lumapit siya ng isang hakbang hanggang sa ang distansya sa pagitan nila ay wala pang 1 metro. 5,000, ulit niya nang may mas malakas na boses na tila nais niyang tiyakin na maririnig ng lahat. Magbayad ka ngayon o kukumpiskahin namin ang kotse mo at dadalhin ka namin sa presinto para sa masusing proseso. Huminga ng malalim si Clara at pagkatapos ay sumagot ng may kalmadong tono ngunit puno ng diin. Wala akong nilabag na anumang batas trapiko. Walang babala, walang opisyal na palatandaan ng checkpoint at hindi ninyo ipinakita ang inyong mission order. Hindi ako magbabayad para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal kay Berto. Naningkit ang kanyang mga mata. Tumigas ang kanyang panga. Kilala mo ba kung sino ako? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nagsimula ng maglaman ng galit. Kaya kong gawing miserable ang buhay mo sa isang tawag lang. Kilala ko kung sino kayo, sagot ni Clara nang hindi natitinag. Kayo ay mga alagad ng batas na dapat sana ay nagpoprotekta, hindi nangingikil. At kung ginagamit ninyo ang inyong posisyon para sa pansariling interes, hindi kayo pulis. Kayo ay mga kriminal. Saglit na natahimik si Berto. Namula ang kanyang mukha at ang ugat sa kanyang sentido ay pumintig. Sa likuran niya, ang kanyang mga tauhan ay nagtinginan. Ang ilan ay tumawa ng mapanlait, ngunit mayroon ding tila na bahala. Para sa kanila, hindi ito ang unang pagkakataon na makaharap ng pagtutol. Ngunit bihira ang may lakas ng loob na magsalita ng ganito kalinaw, lalo na't may mukhang nananatiling kalmado sa gitna ng panganib. Sige, sabi ni Berto sa wakas. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng paghihiganti. Kung gusto mong magmatigas, magmamatigas din kami. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang kanang kamay ay marahas na humawak sa braso ni Clara, dahilan upang matumba ito patagilid. Ilang residente na nakasaksi ay napasinghap. Ngunit walang nangahas na makialam. Bitawan niyo ako, sigaw ni Clara, sinusubukang alisin ang pagkakahawak sa kanya. Ngunit mas malakas siyang itinulak ni Berto hanggang sa bumagsak siya sa mainit na aspalto. Nagasgas ang kanyang balikat sa mga maliliit na bato. Ang tanawing iyon ay sinalubong ng malakas na tawanan mula sa mga tiwaling pulis. Tumayo si Berto sa kanyang harapan, tinitingnan siya ng may pang-aalipusta. Tingnan ninyo, mga kababayan, sigaw niya sa direksyon ng maliit na grupo ng mga taong nagsisimula ng magtipon. Ganito ang nangyayari kapag lumalaban kayo sa batas. Ito ang batas ng kalsada. Ngunit, sa gitna ng kanilang umaalingaw na tawanan, dahan-dahang bumangon si Clara. Dumikit ang alikabok sa kanyang damit. May mga galo sa kanyang braso, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kontroladong galit. Tumayo siya ng tuwid, tinitigan si Berto ng diretsyo, walang bahid ng pagkamababa. At sa katahimikan, isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Ngayong araw, maaaring sila ang nagwagi sa kanyang pisikal na katawan, ngunit ang katarungan ay hindi kailanman masusunog kahit ang pinakamaliit na ningas nito.
Kahit naramdam niya ang hapdi sa kanyang katawan dahil sa pagbagsak sa mainit na aspalto, hindi hinayaan ni Clara na talunin siya ng sakit. Tumayo siya ng may tuwid na likod, tinitigan si Berto ng diretso sa mga mata, isang tingin na matalim at walang pag-aalinlangan, na tila kayang tumagos sa peking maskara ng kapangyarihan na kanyang suot. Ang alikabok at mga galo sa kanyang braso ay naging mga tahimik na saksi sa kalupitang katatapos lang mangyari. Ngunit, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, na para bang ang katatagan ng kanyang kaluluwa ay mas malakas pa sa anumang pisikal na panggigipit. Si Berto, na nakatayo pa rin ng may mapagmataas na tindig, ay ngumisi habang pinupunasan ang kanyang sentido gamit ang likod ng kanyang kamay. Lalaban ka pa o sapat na ang leksyon mo ngayong araw? Tanong niya ng may mapanlibak na tono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngao sa gitna ng kalsadang nagsisimula ng mapuno ng mga manonood mula sa malayo. Hindi agad sumagot si Clara. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsalita ng may malinaw, matatag at maririnig na boses ng lahat sa paligid. Walang leksyon sa inhustisya. Ang ginagawa ninyo ngayon ay hindi pagpapatupad ng batas. Ito ay pangingikil, pang-aabuso at pagmamalabis sa kapangyarihan. Hindi ako magbabayad ni isang sentimo para sa kasalanang hindi ko ginawa. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal kay Berto. Ang kanyang malakas na tawa ay biglang naglaho, pinalitan ng nag-aalab na galit. Namula ang kanyang mukha at ang mga ugat sa kanyang lieg ay nanigas. Sino ka ba sa tingin mo? Sigaw niya. Mabilis siyang humakbang hanggang sa isang hakbang na lang ang layo niya kay Clara. Kaya naming bawiin ang lisensya mo. Ikansela ang rehistro mo. Kahit ang karapatan mong magmaneho ay kaya naming ipawalang bisa gamit lang ang isang peking ulat. Sige lang, malamig na sagot ni Clara. Bahagyang umangat ang kanyang baba. E-report ninyo ako. Idulog sa tamang proseso. Pero tandaan ninyo, bawat dokumentong gagamitin ninyo ay dapat may legal na basehan. At kung wala, hindi na kayo mga alagad ng batas, kundi mga kriminal na nakauniporme. Ang tensyon ay lalong tumindi. Ilang residente ang nagbulungan. May ilan na marahang tumango, hinahangaan ang katapangan ng babae. Ngunit karamihan ay nanatiling tahimik, takot na sila ang susunod na mabiktima. Sa gitna ng katahimikang puno ng tensyon, isa sa mga tauhan ni Berto ang bumulong, "Sir, baka mas mabuting pakawalan na lang natin. Baka lumaki pa ito." Ngunit hindi nakinig si Berto. Ang kanyang karangalan bilang hari ng kalsada ay nayurakan. Para sa kanya, ang pagtanggi ni Clara ay hindi lamang pagsuway. Ito ay isang hamon sa kanyang otoridad. Itinuro niya ang kotse ni Clara na nakaparada pa rin sa gilid ng daan at sumigaw ng malakas, kung ayaw niyang magbayad, sunugin ang kotse niya para maging halimbawa. Ang utos na iyon ay ikinagulat ng lahat. Ang kanyang mga tauhan ay nag-atubili saglit. Ngunit sa isang mariing senyas mula kay Berto, dalawa sa kanila ang agad na nagtungo sa likuran ng patrol car. Kinuha ang isang galon na naglalaman ng gasolina at ibinuhos ito sa kotse ni Clara. Ang gasolina ay umagos ng mabilis, binabasa ang mga pinto, hood, hanggang sa mga gulong sa harap. Isa sa kanila ang nagkiskis ng pusporo, at sa isang iglap, sumiklab ang apoy, dinilaan ang ibabaw ng pintura na agad na umitim. Mabilis na kumalat ang apoy, tumataas sa gitna ng katanghalian, habang pinapanood ng mga residenteng takot at walang magawa. Ang itim na usok ay umakyat sa asul na langit na dating payapa. Nakatayo si Clara na parang estatwa, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang sasakyan na unti-unting nilalamon ng apoy. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ngunit sa likod ng kanyang madilim na katahimikan, isang galit na hindi masusukat ang naipon. Isang paghihiganti hindi dahil sa material na nawala, kundi dahil sa kanyang dangal, dignidad, at tiwala sa katarungan na hayagang nyurakan. At sa gitna ng magaspang na tawanan ng mga tiwaling pulis na pinagtatawanan ang naglalagablab na apoy, ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata saglit, hindi para sumuko, kundi para patatagin ang kanyang determinasyon. Sa kanyang puso, siya inanumpa, ngayong araw, sinunog ninyo ang aking kotse, ngunit darating ang araw na susunugin ko ang kabulukan ninyo hanggang sa kaibuturan. Patuloy na naglalagablab ang apoy, dinidilaan ang mga natitirang bahagi ng interior ng kotse ni Clara, ginagawang isang tumpok ng sunog na metal at madilim na usok ang sasakyang dating simbolo ng kanyang kasarinlan.
Ang init nito ay tumatago sa balat, ngunit mas masakit pa ang hapdi sa puso. Hindi dahil sa pagkawala, kundi dahil sa kahihiyang hayagang ginawa sa ilalim ng sikat ng araw, sa harap ng mga saksing walang magawa. Si Berto at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo sa paligid ng apoy, malakas na nagtatawanan, nagtatapikan sa balikat na parabang nanalo sa isang malaking laban. Tingnan niyo yan, sigaw ni Berto nang may pagmamayabang, itinuturo ang kotseng unti-unti nang bumabagsak dahil sa init. Iyan ang presyo ng mga taong nagmamatapang. Para malaman ng lahat, kami ang batas dito. Ang mga residenteng nakasaksi ay napakagatlabi na lamang. Ang ilan ay marahang umiling. Mayroon ding kumukuha ng video gamit ang kanilang mga telepono mula sa ligtas na distansya. Sa gitna ng itim na usok, si Clara ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, ngunit ang mga ugat sa kanyang mga kamay ay naninikip. Ang kanyang mga matang kanina ay nagluluha ay naging kasing lamig ng yelo sa gitna ng bagyo. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ngunit sa kanyang katahimikan, isang determinasyon ang nabuo na hindi kayang sirain ng apoy o banta. Bigla, nang walang babala, mabilis siyang humakbang pasulong, diretso patungo kay Berto na abala pa rin sa pagtingin sa pinsalang kanyang ginawa. Sa isang mabilis at malakas na kilos, itinulak ni Clara ang dibdib ni Berto gamit ang dalawang kamay. Ang tulak ay napakabigla at malakas kaya't nawala ng balanse si Berto. Bumagsak siya paatras sa mainit na aspalto. Ang kanyang helmet ay natanggal at gumulong palayo. Agad na nagbago ang sitwasyon. Nawala ang tawanan. Pagkagulat ang mababaka sa mukha ng mga pulis. Isa sa kanila ang sumigaw, "Hoy, baliw ka ba?" Hindi umatras si Clara. Tumayo siya sa harapan ni Berto na nakaupo pa rin, tinititigan siya ng may tinging tumatagos. "Akala mo ba'y panghabang buhay ang kapangyarihan mo?" sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng bigat. "Akala mo ba'y mananahimik na lang ang taong bayan habang inaapi? Ngayong araw, lumalaban ako at ito ay simula pa lamang." Bumangon si Berto habang hawak ang kanyang likod. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. "Hulihin yan," sigaw niya, itinuturo si Clara gamit ang nanginginig na daliri. "Gulpihin hanggang hindi na makatayo." Dalawa sa kanyang mga tauhan ang agad na sumugod. Isa ang sumubok na hawakan ang braso ni Clara mula sa likod, habang ang isa naman ay sumuntok diretso sa kanyang mukha. Ngunit si Clara, na lumalabas na may mataas na antas ng pagsasanay sa martial arts, ay mabilis na umiwas, sinangga ang atake gamit ang kanyang braso, at umikot para makawala sa pagkakahawak mula sa likod. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagpakawala siya ng isang maikling sipa sa tuhod ng unang sumugod, dahilan upang mapangiwi ito at lumuhod sa sakit. Ang pangalawa ay sumubok ulit sumugod, ngayon naman ay gamit ang siko. Yumuko si Clara, pumasok sa malapitang distansya, at sa isang tiyak na suntok sa ugat sa liig, ang kanyang kalaban ay nanghina at bumagsak na walang kamalay-malay. Isa pa ang sumubok na lumapit mula sa gilid gamit ang batuta. Ngunit handa na si Clara. Hinawakan niya ang pulso ng umaatake, pinaikot hanggang sa mabitawan ang batuta, at ginamit ang momentum upang patumbahin ito gamit ang isang perpektong leg sweep. Isa-isa, sila ay bumagsak sa lupa, umuungol sa sakit, hindi makapaniwala na isang babae ang kayang tumalo sa kanilang lahat. Ang mga residenteng nanonood ay nagsimulang maghiyawan ng mahina. Ang ilan ay nanginginig na kinukunan ng video ang kabayanihang iyon. Si Berto, na napagtantong lubhang mapanganib ang kanyang kalaban, ay walang pag-aalinlangang tumalikod at tumakbo ng buong lakas palayo, sinusubukang tumakas sa isang makipot na eskinita sa tabi ng isang sari-sari store. Ngunit hindi siya hinayaan ni Clara na makatakas. Nang may matatag na hininga kahit sugatan, mabilis siyang humakbang at tumakbo, mabilis at maliksi na parang isang aninong hindi mahuhuli. Alam niya na kung makakatakas si Berto ngayon, maulit lamang ang inhustisya, at hindi niya iyon hahayaan. Sa gitna ng kalsadang puno ng usok at mga labi ng pagkawasak, nagsimula ang paghabol, hindi na sa pagitan ng biktima at salarin, kundi sa pagitan ng katarungan at kabulukan. At sa unang pagkakataon, ang biktima ay naging tunay na tagapagpatupad ng batas. Patuloy na tumakbo si Berto, hingal na hingal, ang pawis ay bumabasa sa kanyang gusot na uniforme. Tinahak niya ang makipot na eskinita sa pagitan ng mga lumang gusali.
Paminsan-minsan ay nadudulas ang kanyang mga paa sa mga natuyong tubig ulan. Sa likuran niya, ang mabilis at matatag na mga yabag ay palapit ng palapit. Hindi sumuko si Clara. Kahit sugatan at pagod, nagpatuloy siya ng may bakal na determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Ang utak ng inhustisya na ngayon ay sinusubukang takasan ang sarili niyang anino. Nang marating ni Berto ang dulo ng eskinita at akmang tatawid sa pangunahing kalsada, biglang sumigaw si Clara. Ang kanyang boses ay malakas, humihiwa sa mainit na hangin ng tanghali. Kapitan Berto Aguilar, huminto ka. Hindi siya lumingon. Mas binilisan pa niya ang takbo na para bang ang tanging pag-asa niya ay maglaho sa gitna ng maraming tao sa lungsod. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Clara. Sa isang mabilis na kilos, dinukot niya mula sa kanyang baywang ang isang service pistol na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Hindi ito iligal na armas, hindi rin nakaw. Ito ang kanyang opisyal na pagkakakilanlan na matagal niyang inilihim. Si Clara Reyes ay hindi lang isang ordinaryong empleyado ng opisina. Siya ay isang undercover agent, isang independent investigator na nag-iimbestiga sa isang network ng korupsyon sa loob mismo ng hanay ng mga alagad ng batas. Walang pag-aalinlangan, itinutok niya ang baril paitaas at nagpaputok ng isang warning shot. Bang! Ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw, binasag ang katahimikan ng lungsod, dahilan upang magtakbuhan at magtago ang mga tao sa paligid. Ang mga sasakyan ay biglang nagpreno. Ang mga ibon ay nagliparan mula sa mga puno. At si Berto, nakatatapos lang humakbang sa sidewalk, ay biglang natigilan. Ang kanyang katawan ay nanigas na parang estatwa. Nanginginig ang kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Nalalaki ang kanyang mga mata habang tinititigan si Clara na ngayon ay nakatayo sa dulo ng eskinita. Ang baril ay nakatutok ng bahagya, ngunit handang gamitin. Huwag kang bumaril, sigaw niya habang nanginginig na itinaas ang dalawang kamay. Susuko na ako. Susuko na ako. Dahan-dahang lumapit si Clara. Bawat hakbang niya ay kalkulado at puno ng kontrol. Manipis na usok pa ang lumalabas mula sa dulo ng kanyang baril. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Berto. Akala mo ba matatakasan mo ang ginawa mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng bigat ng moralidad. Akala mo ba sa pagsunog mo ng kotse ng tao, sa pagpapahiya sa mga mamamayan, at sa pangingikil mo ng pera, ligtas ka? Nagkakamali ka. Napahikbi si Berto, ang kanyang mga tuhod ay halos manghina. Ako. Inutusan lang ako. Wala akong pagpipilian. Huminto si Clara sa mismong harapan niya. Ang baril ay nanatiling nakatutok, ngunit nagbago ang tono ng kanyang boses. Mas malalim, mas matalim. Sino ang nag-utos sa iyo? Isang opisyal, bulong ni Berto. Basag ang kanyang boses. Ang pangalan niya ay Director Hernan de Villa. Siya ang nag-aayos ng lahat. Mga illegal na checkpoint, kotong, kahit pananakot. Kung hindi kami susunod, tatanggalin kami sa serbisyo. Masisira ang career namin. May pamilya ako. Ayokong mawala ang lahat. Tinitigan siya ni Clara ng malalim, sinusuri ang bawat salita. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi humupa, ngunit ngayon ay may kasamang mas malaking desisyon. Hindi lang ito tungkol sa isang tiwaling pulis, ito ay tungkol sa isang bulok na sistema. Saan siya nakatira? Tanong niya ng may diin. Lumunok si Berto at sinabi ang address ng isang elite na subdivision sa labas ng lungsod, isang lugar na malayo sa mata ng publiko, kung saan nagtatago ang mga kurakot sa likod ng matataas na pader at armadong gwardiya. Dahan-dahang tumango si Clara. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at tinawagan ang isang emergency number. Sa isang malinaw at otoritatibong boses, sinabi niya, ito si Agent Clara Reyes, verification is 087 Isagia. Iniulat ko ang pagkakaaresto sa isang pulis na nagngangalang Berto Aguilar sa mga kasong pangingikil, ananakit, panununog ng sasakyan at pag-abuso sa kapangyarihan. Lokasyon, East Avenue, kanto ng Melati Alley. Magpadala ng unit para sa pagdakip agad-agad. Ilang minuto ang lumipas, narinig na mula sa malayo ang sirena ng isang patrol car.
Nakaupo si Berto sa sidewalk, nakaposas, at nakayuko. Samantala, ang kanyang mga tauhang nasugatan ay dinakip na rin ng mga dumating na opisyal. Nagsimulang lumapit ang mga residente, tinitingnan si Clara ng maihalong paghanga at pagkahabag. Ang ilan ay nagpasalamat ng pabulong. Ang iba ay nakatingin lang na parabang nakakita sila ng isang simbolo ng pag-asa na sa wakas ay dumating sa gitna ng kadiliman. Ngunit para kay Clara, hindi pa ito tapos. Tumingin siya sa langit at pagkatapos ay tumalikod, naglakad patungo sa isang sasakyang inarkila niya kanina pa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa puluhan ng baril. Ang araw ay nagsimula ng lumubog sa kanluran, ngunit ang trabaho ng isang tagapagpatupad ng katarungan ay walang kinikilalang oras. Hernan de Villa, bulong niya sa sarili. Ikaw na ang susunod. Nagsimula ng dumilim, nag-iwan ng kulay kahel na liwanag na bumabalot sa lungsod mula sa kanluran, habang isang itim at walang markang sasakyan ang marahang gumulong patungo sa isang marangyang subdibisyon. Sa loob nito nakaupo si Clara Reyes. Ang kanyang mukha ay may mga bakas pa rin ng pagod at bahagyang sugat mula sa engkwentro kaninang tanghali. Ngunit, ang kanyang mga mata ay hindi napapagod, matalas, nakatuon at puno ng determinasyon. Pinalitan na niya ang kanyang gusot na damit ng isang madilim na jacket. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang baril ay nananatiling nakasuksok sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang ahente ay malalim niyang itinago. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang pasukin ang pugad ng ahas gamit ang paraan ng ahas mismo. Ang subdibisyon kung saan nakatira si de Villa ay mahigpit na binabantayan ng mga gwardyang naka-semi-military uniform. Mataas na bakal na bakod na may mga GS camera, at piling sasakyan lamang ang maaaring makapasok matapos ang mahigpit na inspeksyon. Ipinahinto ni Clara ang kanyang sasakyan sa pangunahing gate at bumaba ng may kalmadong hakbang. Lumapit ang isang gwardiya, ang mukha ay mapagmatsyag. Ano po ang kailangan nila? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon ngunit puno ng pag-ingat. Bahagyang umiti si Clara. Isang ngiting sanay, kapanipaniwala, ngunit hindi nakabawas sa tensyon sa kanyang mga mata. Galing ako kay Kapitan Berto, sabi niya ng may mababang tono. May buwanang padala akong kailangang ihatid mismo kay Director de Villa. Ito ay internal na usapin, napakahalaga. Kumunot ang noo ng gwardiya. Padala? Pero karaniwan ay ipinapadala iyan sa courier. Iba ngayon, putol ni Clara, tinititigan siya ng diretsyo sa mata. May karagdagang dokumento na kailangang pirmahan. Sabi ni Berto, kung hindi ito maihatid ng personal, lahat ay makakansela. Sinadya niyang gamitin ang pangalan ni Berto bilang susi at ito'y nagtagumpay. Nagbago ang mukha ng gwardiya na tila may naunawa ang isang bagay na hindi dapat malaman ng marami. Tiningnan niya si Clara muli at marahang tumango. Sandali lang po, iko-confirm ko. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang gate. Sige po, pasok. Numero 27 sa dulo ng kalsada. Tumango si Clara, bumalik sa kotse, at marahang nagmaneho sa maayos na kalsada, pinalilibutan ng mayayabong na puno at mga mansyon na tila gustong itago ang malalaking kasalanan sa likod ng matataas na pader. Pagdating sa bahay na may numerong 27, ipinarada niya ang sasakyan, lumabas, at naglakad patungo sa pangunahing pinto ng may kontroladong paghinga. Binuksan ang pinto ng isang aide na nakasibilyan. Nasa sala po si Sir. Pasok po kayo. Pumasok si Clara. Ang interior ng marangyang bahay ay puno ng mamahaling palamuti, mga antigong pinta, carpet mula Persia, at isang malaking marmon na mesa na nagpapakita ng labis na yaman. Ngunit para kay Clara, lahat ng iyon ay maskara lamang ng korupsyon na sumisira sa bansa. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang leather na sofa, ay isang lalaking nasa katanghalian ng edad, mataba ang katawan at may malamig na mukha. Si Hernan de Villa. Nakasuot siya ng mamahaling batik, ang kanyang mga daliri ay puno ng gintong singsing, at naningkit ang kanyang mga mata nang makita ang isang estranghero na pumasok ng walang abiso. Sino ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng otoridad. Hindi sumagot si Clara. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang jacket at sa isang mabilis na kilos, hinugot ang baril mula sa kanyang baywang.
Sa isang kalmadong kilos ngunit nagbabanta, itinutok niya ang dulo ng baril diretso sa noo ni De Villa. Umupo ka lang, utos niya. Ang kanyang boses ay mababa, matatag, hindi natitinag. Huwag kang sisigaw, huwag kang pipindot ng anumang buton. Dahil kung gagawa ka ng isang maling galaw, ito na ang huling araw mo. Namutla ang mukha ni De Villa. Nakabukas ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas na tunog. Nalalaki ang kanyang mga mata sa takot at pagkalito. Ikaw? Hindi ka tauhan ni Berto, bulong niya ng nanginginig. Hindi, malamig na sagot ni Clara. Ako ang buhay na saksi sa kalupitang ginawa mo at ng iyong mga tauhan ngayong araw. Sinunog ang kotse ko, inabuso ako, kinikilan ang taong bayan at lahat ng iyon ay sa utos mo. Hindi pa nakakasagot si De Villa, dalawang armadong bantay ang lumabas mula sa isang koridor, itinutok ang kanilang mga baril kay Clara. Ibaba mo ang armas mo, sigaw ng isa sa kanila. Ngunit hindi na tinag si Clara. Sa isang segundo, kumilos na siya, umiwas sa kanilang mga target, sinipa ang isang maliit na mesa upang harangan ang linya ng putok, at nagpakawala ng 2 warning shot sa kisam. Ang mga putok ay ikinagulat ng mga bantay. Reflexively, umatras sila. Ginamit ni Clara ang pagkakataong iyon sa isang mabilis na galaw na parang special forces. Sumugod siya, sinangga ang unang suntok, umikot para makawala sa pagkakahawak, at nagpakawala ng isang spinning kick sa panga ng unang sumalakay na bumagsak na walang malay. Ang pangalawa ay sumubok na bumaril, ngunit mas mabilis si Clara na pinatumba ito gamit ang isang leg sweep at isang tiyak na suntok sa ugat sa leg. Sa maikling panahon, ang 2 bantay ay nakahandusay na. Ang silid ay natahimik, tanging ang mabibigat na hininga at mabilis na tibok ng puso ang maririnig. Nakaupo si De Villa na parang estatwa, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Lumapit si Clara, ang baril ay nananatiling nakatutok. Tumayo ka, utos niya. Sasama ka sa akin. Ngayong araw, tapos na ang kapangyarihan mo. Opisyal ako ng gobyerno. Hindi mo ako basta-basta mahuhuli, protesta ni De Villa. Basag ang kanyang boses. May karapatan ako. May kapangyarihan ako. Karapatan, tanong ni Clara. Ang tono niya ay puno ng pang-uyam. Paano ang karapatan ng mga taong kinikilan mo, ang karapatan ng babaeng hinayaan mong sunugin ang kotse, ang karapatan sa katarungan na tinapaktapakan mo sa loob ng maraming taon? Nasaan ang karapatan nila, Director De Villa? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang himpilan ng pulisya. Ito si Agent Clara Reyes. Nakuha ko na ang pangunahing suspect sa kaso ng sistematikong pangingikil ng mga tiwaling opisyal. Pangalan, Hernan De Villa, address, Elangmas Complex, Block K 27. Magpadala ng unit para sa pagdakip kasama ang forensic team. May mga ebidensya at recording na kailangang kunin. Hindi nagtagal, umalingaw muli ang mga sirena. Dumating ang mga lehitimong opisyal, malinaw na nakasulat ang KFE sa kanilang mga vest at may dalang opisyal na arrest warrant. Inilabas si De Villa na nakaposas, nakayuko ang mukha. Ang kanyang pagiging makapangyarihan ay biglang naglaho. Sa may pintuan, tumayo si Clara, tinitingnan ang langit na nagsisimula ng mapuno ng mga bituin. Ang apoy sa kanyang puso ay hindi pa napapawi. Dahil alam niya, kahit na isang dragon ang napaamo, ang digmaan laban sa korupsyon ay malayo pa sa pagtatapos. Ngunit ngayong gabi, ang tagumpay ay para sa katarungan. Ang madilim na gabi ay bumalot sa lungsod, ngunit ang kapaligiran sa pambansang himpilan ng pulisya ay nag-iinit sa hindi pangkaraniwang aktibidad. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng mga fluorescent lamp, ang pangunahing silid ng interogasyon ay naging tahimik na saksi sa isang kasaysayang muling isinusulat. Sa loob nito nakaupo sina De Villa at Berto. Pareho silang nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanilang mga mukha ay maputla, ang mga mata ay namumugto, at ang mga katawan ay nanlalambot, isang malaking kaibahan sa aroganteng kilos na ipinakita nila noon sa kalsada. Si Clara Reyes ay nakatayo sa likod ng isang one-way mirror, pinagmamasdan ang proseso ng interogasyon na pinamumunuan mismo ng direktor ng Criminal Investigation and Detection Group, isang malinis na opisyal na matagal nang lumalaban sa korupsyon sa loob ng institusyon. Ipinakita niya ang video recording na isinumite ni Clara,
ang ebidensya ng pagsunog ng kotse, ang audio recording ng mga pagbabanta, at mga dokumento ng money transfer mula sa mga tiwaling pulis patungo sa isang dummy corporation na pag-aari ni De Villa. Hindi lang ito kaso ng pangingikil, bulong ng direktor habang nakatingin sa monitor na puno ng data. Ito ay isang sistematikong network, mga iligal na checkpoint, organisadong kotong, at pananakot sa mga mamamayan, lahat ay kinokontrol mula sa itaas. Sa silid ng interogasyon, sunod-sunod na tanong ang ibinato. Sa simula, sinubukan pa ni De Villa na ipagtanggol ang sarili. Wala akong alam sa mga checkpoint na iyan, sigaw niya, nanginginig ang boses, ngunit pilit na pinatutunog na may otoridad. Ako ay isang pampublikong opisyal. Ito ay isang konspirasyon para pabagsakin ako. Hinihiling ko ang proteksyon ng batas. Ngunit nang ilatag ng investigador ang mga litrato ng nasunog na kotse ni Clara, kasama ang key footage na nagpapakita kay Berto na nag-uutos ng panununog, na tahimik si De Villa. Namula ang kanyang mukha at hirap siyang huminga. Pagkatapos ay lumabas ang isa pang ebidensya, isang recording ng tawag sa telepono sa pagitan ni Berto at ng isang katiwala ni De Villa na malinaw na binabanggit ang buwanang padala at ang utos na walang dapat makalusot ng hindi nagbabayad. Si Berto, na hiwalay na ininteroga, ay sa wakas ay bumigay. Sa isang pribadong sesyon, inamin niya ang lahat. Pinilit lang po ako, sabi niya habang nakayuko. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Bawat buwan, kailangan naming mag-remit. Kung hindi, matatanggal ako sa serbisyo. Sinabi nila na kung lalaban ako, maaaring mapahamak ang pamilya ko. Tiningnan siya ng investigador ng malalim. Kaya pinili mong ipahiya ang taong bayan kaysa labanan ang iyong nakatataas? Hindi nakasagot si Berto. Isang mahinang hikbi na lamang ang narinig. Sa labas ng silid, nanatiling tahimik si Clara. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Nakaramdam siya ng katarungan. Hindi paghihiganti ang kanyang hinabol, kundi ang pagkilala na ang kapangyarihan ay hindi dapat maging instrumento ng pang-aapi. Ilang oras ang lumipas, ang resulta ng interogasyon ay ipinadala sa Department of Justice. Ang kaso ay agad na itinalaga bilang isang pambansang prioridad. Hindi lamang dahil sa lawak ng pinsala, kundi dahil sa simbolismo nito. Sa pagkakataong ito, ang biktima ay hindi lamang nakaligtas, siya ang naging martilyo na sumira sa pader ng inhustisya. Kinabukasan, ang unang araw ng paglilitis ay ginanap sa Regional Trial Court. Ang silid ng hukuman ay puno ng mga mamamahayag, mga aktivista para sa karapatang pantao, at mga mamamayang naging biktima ng kotong. Binasa ng piskal ang sakdal ng may matatag na boses. Ang mga akusadong sina Hernan De Villa at Berto Aguilar ay sinasakdal sa mga krimen ng pag-abuso sa kapangyarihan, pangingikil, pananakit, panununog ng ari-arian at pag-udyok sa mga alagad ng batas. Sinubukan ng abogado ng dalawang akusado na ipagtanggol sila gamit ang mga argumento ng key pressure mula sa itaas at pangangailangang pinansyal. Ngunit hindi natinag ang hukom. Ang mga ebidensyang isinumite, kasama ang mga recording, testimonya ng mga residente, at mga dokumentong pinansyal, ay napakatibay para pasinungalingan. Matapos ang 8 oras na paglilitis, inilabas ng hukom ang hatol. Si De Villa ay hinatulan ng 15 taong pagkakakulong at multang 10 milyong piso. Si Berto ay hinatulan ng 8 taong pagkakakulong na may kasamang pagtanggal ng kanyang ranggo at mga karapatang sibil sa loob ng 10 taon. Nagtapos ang paglilitis sa isang kusang loob na palakpakan mula sa mga dumalo, isang bagay na bihirang mangyari sa loob ng isang korte. Sa labas ng gusali, tumayo si Clara sa marmol na hagdanan, pinalilibutan ng mga kamera at tanong mula sa media. Ngunit hindi siya gaanong nagsalita. Sinabi niya lamang ng may mahinahong boses, ngunit puno ng kahulugan, hindi ito tagumpay ko. Ito ay tagumpay ng taong bayan. Ang katarungan ay hindi pag-aari ng mga makapangyarihan. Ito ay pag-aari ng mga mailakas ng loob na tumayo. At sa likod ng kanyang bahagyang ngiti, nakatago ang isang pangako, hanggat may inaapi, hindi siya titigil sa paglaban. Ang matibay na hatol kina De Villa at Berto ay hindi naging katapusan ng kwento, kundi simula ng isang mas malawak na transformasyon. Ang balita ng kanilang sentensya ay kumalat na parang apoy, mula sa mga kapihan sa tabi ng kalsada hanggang sa mga bulwagan ng gobyerno.
Ang mga mamamayan na matagal nang nabuhay sa takot dahil sa mga peking checkpoint at pangingikil, ay nagsimulang tumingin sa uniforme ng pulisya nang may bagong pananaw, hindi na puno ng pangamba, kundi ng pag-asa. Sa pambansang himpilan ng pulisya, isang malawakang reforma ang agad na inilunsad. Ang lahat ng unit na sangkot sa mga iligal na operasyon ay sinuri. Ang talaan ng mga opisyal ay isa-isang inimbestigahan. Sa loob lamang ng 2 linggo, 12 ng mga tiwaling pulis na napatunayang bahagi ng network ni De Villa ang sinibak sa pwesto, habang ang iba ay sinampahan ng kaso. Isang press conference ang ginanap sa pangunahing bulwagan ng Sa harap ng mga kamera, nagbigay ng talumpati ang hepe ng pambansang pulisya. Ngayong araw, sabi niya ng may matatag na boses, idineklara namin ang gyera laban sa lahat ng uri ng pag-abuso sa kapangyarihan. Wala nang lugar para sa mga pulis na nagiging mandaragit ng taong bayan. Ang pulisya ay dapat bumalik sa pagiging tagapagtanggol, gabay at lingkod ng mamamayan. Lumingon siya sa isang babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Si Clara Reyes, na ngayon ay may opisyal na titulo bilang independent consultant para sa reforma ng institusyon. Nagpapasalamat din kami kay Ginang Clara Reyes, patuloy ng hepe, na sa kanyang katapangan, integridad, at profesionalismo, ay binuwag ang isang network ng korupsyon na sumira sa tiwala ng publiko. Dahil sa kanya, ang institusyong ito ay nagkaroon ng pagkakataong magbago. Nagunahan ang mga mamamahayag sa pagtatanong. Isa sa kanila ang tumingin kay Clara at nagtanong, ano po ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na lumaban kahit napakalaki ng panganib? Tumingin si Clara sa kamera, ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang tingin ay matalas ngunit mahinahon. Naniniwala ako na ang katarungan ay hindi pag-aari ng mga may armas o kapangyarihan, sagot niya ng marahan, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Ito ay pag-aari ng bawat taong may konsensya pa. Lumaban ako hindi dahil magaling ako, kundi dahil ang pananahimik ay nangangahulugang pagpayag na manalo ang kasamaan. Ilang araw ang lumipas, inilunsad ang inisyatibong Transparent Checkpoint. Bawat operasyon sa kalsada ay dapat may kasamang opisyal na mission order, pagkakakilanlan ng mga pulis, at isang hotline para sa mga reklamo na maaaring ma-access ng publiko sa pamamagitan ng isang API. Ang mga body camera ay naging mandatoryo, at ang mga recording ay otomatikong ina-upload sa isang independent server. Nagsimulang bumalik ang pakiramdam ng seguridad sa mga mamamayan. Isang nagtitinda sa bangketa na dati takot na takot kapag may nakikitang patrol car, ay ngumingiti na ngayon kapag binabati siya ng mga pulis. Sa gitna ng pagbabagong ito, hindi pinili ni Clara na manatili sa limelight. Tinanggihan niya ang mga formal na posisyon, piniling manatili bilang isang independent agent na nagbabantay sa pagpapatupad ng reforma. Ngunit ang kanyang presensya ay ramdam sa lahat ng dako, sa pagsasanay sa etika para sa mga bagong pulis, sa pagbuo ng isang anonymous reporting system, at maging sa kurikulum ng edukasyon sa mga paaralan. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog, tumayo si Clara sa overpass, kung saan dating sinunog ang kanyang kotse. Mayroon pa ring itim na mansa sa aspalto, isang bakas ng apoy na dating sumunog sa kanyang kalayaan. Tumingin siya sa kulay kahel na langit at bumulong, akala nila, sa pagsunog ng kotse ko, masusunog din nila ang diwa ko. Pero ang apoy na iyon ay nagsindi lamang ng isang bagay na mas malaki. Dumaan ang mahinang hangin, dala ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalapit na parke. Sa di kalayuan, isang pulis ang tumutulong sa isang matandang babae na tumawid sa kalsada, nang walang hinihinging kapalit. Hindi pa ito perpekto. Ngunit ngayong araw, ang lungsod ay nagsimulang huminga muli. At sa likod ng payapang takipsilim, ang anino ng isang babaeng tumayo sa gitna ng inhustisya ay naging isang alamat na hindi malilimutan. Hindi dahil sa kanyang armas, kundi dahil sa kanyang pusong hindi kailanman sumuko. Lumipas ang mga taon, at ang lungsod na dating binalot ng takot ay naging simbolo ng moral na pagbangon at transformasyong institusyonal. Ang reformang sinimulan ng katapangan ng isang babae ay kumalat na parang alon sa lawa, tahimik ngunit hindi mapipigilan. Ang ACIGHV Sistema ng independenteng lampara at araw ng wasto, ang Independent Reporting System na kanyang binuo, ay naging pambansang modelo na ginaya ng maraming rehiyon. Ang mga ulat ng pag-abuso ay bumaba ng husto,
hindi dahil naging mastuso ang mga tiwaling opisyal, kundi dahil ang integridad ay nagsimulang mag-ugat sa kultura ng kapulisan. Halos mawala na ang mga illegal na checkpoint. Ang kotong ay hindi na isang nakatagong tradisyon, kundi isang krimen na mabilis na nalalantad at napaparusahan. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling mapagkumbaba si Clara Reyes. Hindi siya naghangad ng posisyon o katanyagan. Nagtrabaho siya sa likod ng kamera, naging mentor sa mga batang human rights advocate, tagapayo sa ethics committee ng at tagapagsalita sa mga programa ng edukasyon sa gobyerno. Isang umaga, 10 buwan matapos ang hatol kay De Villa, inimbitahan siya sa isang simbolikong kaganapan sa mismong lugar kung saan nasunog ang kanyang kotse. Ang interseksyon ay ginawa ng isang tiliwasan ng integridad, isang pampublikong espasyo na may estatwa ng isang babaeng nakatayo ng tuwid, nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang kamay ay nakaunat pasulong, hindi para sumalakay, kundi para magprotekta. Sa ilalim nito ay nakasulat ang mga salitang, mula sa apoy ng inhustisya, isinilang ang liwanag ng katarungan. Dumalo sa inaugurasyon ang alkalde, mga matataas na opisyal ng pulisya, at daan-daang residente. Sa entablado, nagsalita ang alkalde, ang lugar na ito ay dating simbolo ng takot, sabi niya. Ngunit ngayon, binabago natin ang kahulugan nito. Ito ang lugar ng muling pagsilang ng tiwala. At sa likod ng lahat ng ito, may isang babaeng hindi piniling manahimik. Si Ginang Clara Reyes, sa ngalan ng buong lungsod, kami ay taos-pusong nagpapasalamat. Umugong ang palakpakan. Lumapit sa kanya ang ilang residente, lalo na ang mga dating biktima ng kotong. Niyakap siya ng isang ginang. Dati po, hinuli ako dahil lang wala akong pang-areglo, bulong nito. Ngayon, naihahatid ko ang anak ko sa eskwela ng walang takot. Salamat po sa paglaban para sa aming lahat. Niyakap siya ni Clara. Hindi po ako nag-iisa sa labang ito, sagot niya. Laban po natin itong lahat, at ang tagumpay na ito ay para sa taong bayan. Ilang linggo ang lumipas, sa isang eksklusibong panayam, tinanong siya, matapos ang lahat, ano po ang kahulugan ng katarungan para sa inyo? Tumingin si Clara sa malayo. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ang katarungan ay kapag ang isang tricycle driver, isang magtataho, isang ina, lahat sila ay nabubuhay ng walang takot. Kapag ang uniforme ng estado ay hindi na instrumento ng pangingikil, kundi ng proteksyon. Iyon ang katarungan. Simple, ngunit napakahirap makamit. At naniniwala ako, hanggat may isang taong handang magsalita, habang ang iba ay tahimik, ang katarungan ay hindi kailanman mamamatay. Nang gabing iyon, habang ang lungsod ay nagliliwanag sa mga ilaw ng kalsada, mag-isang naglakad si Clara sa liwasan ng integridad. Huminto siya sa harap ng estatwa, tinititigan ito ng matagal. Walang mga kamera, walang palakpakan. Siya lamang, ang kanyang anino, at ang alaala ng araw na sinunog ang kanyang mundo. At mula sa mga abo na iyon, bumangon siyang mas malakas. Sa di kalayuan, isang batang pulis ang tumulong sa isang lola na tumawid. Umiti si Clara. Ang digmaan laban sa inhustisya ay maaaring hindi pa tapos. Ngunit ngayong gabi, ang lungsod na ito, at ang puso ng maraming tao, ay